Okay, ginalaw-galaw natin yan. Eto, nakarekta pa rin tayo. Ngayon, switch on natin. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng audio. Okay, yan, nag-on na siya, nag-on na. Tayo natin kung ano magiging labasan niya. Meron. Okay, off natin. Kakatapos lang natin gumawa ng Mikel. Mikel na CA9. Ngayon, ito naman, Krill na CA20. Okay, shoutout sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Taga Valenzuela or Caloocan yata to. Mali, customer na rin natin to eh. Shoutout. And then maraming salamat bossing sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Yung unang pinagawa nito sa akin parang Isler. Yun, ngayon ito Krill naman, Krill CA20. Okay, ayan, Krill na CA20. Ngayon yung issue, sabi sa akin wala daw audio. Okay, kaya tinanggalan natin agad yung takip niya. Ang ganda ng Krill, no? Angas talaga ng forma ng Krill. Kahit luma na, basta Krill, mapapawaw ka talaga sa forma niya. Tingnan mo yung dambo, tingnan mo yung transformer, yung dambuhala. Ayan, pahaging lang ito Ngayon, nilagyan ko na ng input and then output ito. Audio input and then speaker. Okay, nakakabit dalawang mid-high natin. Gumagana yung laptop natin kasi naka non-stop yan mula kanina. Okay, on natin. Ganito talaga to guys. Hirap i-start up to kapag naka-bulb tayo. Kapag naka-bulb, ganun talaga yan. Kasi nagcha-charge yung capacitor. Okay, ngayon turbo, yan, turbo dyan. Balik tayo, may customer. Ngayon, may marinig ka na kumakalansing. May lumalabas na audio doon sa may speaker. Hindi ko lang alam kung aling channel. Bunutin natin itong isa. Meron pa rin ako narinig. Tapos yung kabila, okay, yung kabila, walang kalansing. Ngayon, volume natin. Okay, hindi gumagana yung control. Walang signal Ngayon, channel 2. Both side, wala. Parehas, wala. Okay, wala siya Ayan. Ngayon, anong pinaka-technique? Nabablangko ako. Anong unang move na gagawin natin? May marinig na kumakalansing Siyempre, ang unang move dyan or unang gagawin natin, huwag na tayong pwedeng sa may back panel, pwedeng mga switch dun sa likod gagalawin mo. Pero sa senaryo nito, unahin ko muna yung control. Dito muna tayo sa control. Bunutin natin kasi mukhang na-stuck ito yan, binunot ko yung terminal na control. Ang gagawin natin, i-rekta natin to. I-rekta natin. Pasensya na, naka-GoPro tayo ngayon. Kasi bira na lang gamitin tong GoPro natin Yan, di gaano masusum in. Yan, ito GoPro. Yung kulay pula and then puti, yun yung i-rekta natin. Okay, hanapin ko yung tweezer natin. Tusukin natin ang tweezer. Kapag magiging normal yung tunog niyan or may audio siya, ibig sabihin or meaning, sira lang yung control. Okay, kapag hindi pa rin gumana, may iba pa siyang tinamaan or maaari doon sa may back panel. Okay, ganun lang pag step by step saan yung tweezer natin? Hanap tayo. Dami kong tweezer ito, parang 5 piraso yata to. Pinag-short ko na tweezer ang ginamit ko. Pwede kayong gumamit ng alambre. Tusukin nyo ng alambre, pwede yun. Ipag-short nyo yung kulay pula and then puti. Yung itim, huwag nyo nang pansinin yan. Pero sa akin, tweezer kasi matulis yung dulo nyan. Ngayon, switch on natin ulit. Kapag sira yung control, tapos goods yung amplifier, good yung back panel, magkakaroon ng audio agad yan. Nang walang control na, malakas na siya agad. Okay? Tsagayin lang natin mag-start din yan. Okay, obserbahan natin. Wala pa rin. Wala okay, pop natin. Sobrang lakas. Meron, goods. Meaning, sira yung control. No, di ba? Kahit papaano, may naibigay na kagad ako na idea sa inyo.
Yun pa lang, bungad pa lang oh, may idea na kagad na binibigay tayo. Sa mga ngayon lang nakapanood ng video natin, sa mga taga-subaybay natin, alam na nila yung proseso ng pagre-repair ko or yung diskarte sa pagre-repair ko. Inuulit ko guys, maliit man na bagay ang tinuturo ko sa inyo, pag pinagsama-sama nyo yan, pagdating sa power amplifier, magagamit nyo. Okay? Doon na sa channel 2, meaning sira yung control. Kasi nag-kwan siya eh, nag full volume agad siya eh. Pinatay ko lang kasi maingay, and then makapiright tayo. Next step, balik tayo sa my channel 1. Yung channel 1 naman yung bubunutin natin syempre. Same procedure lang naman to. Bunutin natin dito. Okay? Yan, ngayon lipat natin yung teaser. Ito na, nailipat na natin. Ito, hang lang natin to. Kasi wala naman, di naman gumagana yung control eh. Ikuan lang natin, ilayo lang natin, baka mamaya magkadikit. Okay, yan. Switch on natin. Same lang, same procedure lang. Kapag lumakas yan, magkaroon ng audio na malakas, ibig sabihin sira yung control. Okay? Ito yung wala. Di ba? Ito yung may problema. Maaring sira rin yung control nito kasi papalitan ko rin naman ng control yan. Pero dito wala, nakarikta na yan pinag-short na natin yan. Pero good yung amplifier nito kasi papansinin nyo malakas ibig sabihin good yung amplifier. Maaari dun sa may input buffer naman. Okay, balik tayo sa may input buffer. Ang gagawin natin dyan, lalangisan natin or i-contact cleaner natin yung mga switch. Okay, kukontak cleaner natin yung switch. Tapos testing natin ulit bago magpalit tayo ng control. Okay, ang ginawa natin doon ay ginalaw-galaw natin yung mga switch. Ito guys, may ibibigay ko na idea sa inyo. Yung mga switch ng mga power amplifier nyo, kung hindi man power amplifier, integrated amplifier man yun, try gawin yung maintenance is kahit every month lang or every 3 months, galaw-galawin nyo yung mga contact switch dito sa may likod. Mura sa may operation mode nya, basta yung mga switch galaw-galawin nyo, sprayan nyo ng huwag kayong mag-spray ng WD-40 kasi napupudpud lalo yung simbras, lalong lumuluwag. Mas maigi pa nga yung kahit na langis lang, kahit yung singer na langis, patak lang, yung tipong luluwag na siya ng konti, mas okay pa yun. Para sa akin yung WD-40 lalong nasisira kasi luluwag siya ng todo kasi yung simbras tinutunaw niya. Okay, ngayon galaw-galawin nyo lang yan hanggang sa para yung switch hindi siya magkakaroon ng corroded or corrosion hanggang sa mawalan ng contact. Okay, ginalaw-galaw natin yan. Eto, nakarikta pa rin tayo. Ngayon, switch on natin. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng audio. Okay, tsagain lang to kakapindot kasi nagcha-charge yung capacitor dun eh. Nakabalb kasi ako. Yan. Okay, yan, nag-kuha na siya, nag-on na. Tayo natin kung ano magiging labasan niya. Meron. Okay, off natin. Lakas. Okay, kuha na, goods na yung dun sa likod. Ang problema, yung control palitan natin. Okay, ganun lang simple magkuhan. Yung sa akin yung pag step by step ng pagre-repair ng ganito. Although dahil sa araw-araw ko siguro ginagawa, kaya halos nakakabisa ko na. Yun lang naman diskarte dyan eh. Pwede kayong magrekta dito sa control or pwede kayong sa may back panel. Pero mas maigi dito talaga sa harap kapag itong walang audio. Okay? Ngayon, kalasin natin transformer to, yung control. Ang problema dito sa ganitong klaseng design ay walang tornilyo to dito. Yung tornilyo nito, yung back panel sa likod lang. Pero yung harap nito, hindi mo ito matatanggal. Ngayon, para matanggal mo yung mga control yan, kailangan angat mo muna tong transformer Yan yung disadvantage or isa sa hassle ng ganitong klaseng design. Lexus, Trail, Concert, yun, yung mga nakabend dito, mahirap. Ngayon, kalasin, angat natin yung transformer nya. Binaklas na natin yung or inangat natin transformer. Ito talaga yung disadvantage. Kailangan mo siyang ganyanin, iangat dahil
Wala, paano mo nga siya matanggal? Kasi dito mo siya tatanggalin sa loob eh. Nakaharang. And then, grabe oh, sobrang laki ng transformer nyo. Dambuhala. Supply niyan ay 110. 110 lang siya oh. 110, 55, 0, 55, 110. Ganun, pero grabe ang laki. Ang kanya kasi nito, ang amperahe niya mataas, sobrang taas. And then merong high voltage to eh. Anong high voltage ito? Hindi ko makita yung high voltage niya. May high voltage to na mataas eh. Parang 160 yata. Wala siya, 110 lang oh. 110, 55, 0, 55, 110 oh. Pero grabe naman laki. Ngayon, tanggalin natin control niya. Binaklas ko na yung board ng control. Ayan, yung gamit dito ay 20K na stereo. Magiging 10K pa rin naman to kasi nakaparallel siya oh. Yung 6 na pin magkakasama at tatlong hilira pala. Dalawang hilira na tatlong pin magkakasama to. Itong pin dito sa may taas hindi baba magkasama. Yan, nakaparallel kumbaga. Magiging 10K labas niya kasi 20K to 10K siya eh. Okay? Yan, tapos sapmon. Ngayon ipapalit natin dito diretsong 10K siya. Yung ginagamit natin na pang power amp. Although ito may groove ito. Kaso wala tayong magawa. Wala tayong pamalit na may groove eh. Ang ginagamit natin pang power amp din naman yun. Okay, palitan natin. Napalitan na natin ng control to. Ito. Yan, pangalawang araw na natin to ngayon eh. Na inabot tayo ng gabi kagabi. Ngayon hindi pwedeng ganito siya kasi mahaba ito. Need pang, tingnan nyo, pansinin nyo, mahaba siya oh. Ito yung kanya, ito yung pinaka-stock nya. Yung shaft nya mahaba oh. Kailangan pa magputol. Kailangan natin magputol pa o mag-grind dito. Kasi kapag hindi mo putulan yan, bangga dito yan oh. Bangga yung knob. Buti kung tagos sana ito. Babangga yung ganyan oh. Tutukod. Ngayon mag-grind tayo. Mag-grind pa tayo nito. Okay? Kung talaga 50K, ay 20K yung stock nya, 10K ang pinilit natin. Yung pang power amp talaga natin na control yung ginamit natin dito eh. Balik na natin kasi medyo hassle ito. Naibalik ko na yung transformer ulit eh. Kaya may nut ito kasi dito ko tinali yung tali para maiangat natin yung transformer. Kasi pag hindi mo lagyan ng tali yan, hindi mo maangat ng mano-mano yan, bigat. Kaya kailangan mo itali dito. Okay? Ngayon, naibalik na natin yung mga linya. Okay, yung speaker and then audio input natin nandyan pa rin naman yan. On natin ulit. Ayan, nag-on agad. Okay, laptop natin gumagana. Yung control, ito guys ha, ito yung stock nya. Sana may isa, ito. Ito yung stock nya. Pinalitan natin ng bagong control. Okay. Ayun na. Yung naging problema nya is yung control lang. Tapos dun yung mga switch sa likod na tulog. Kumbaga kulang sa galaw-galaw. Okay, channel 2. Ayun oh. Kasi ang kwento ni Bossing na stock daw ito, matagal na hindi nagamit, kaya nasira. Okay, ganun talaga yung gamit kapag na-stock, lalong nasisira. Lalo yung contact switch, yung mga switch doon, kadalasan talaga yan. And then pangalawa yung control. Yung control kapag hindi mo ginagamit, nasisira din. Okay. Angas ang tunog ng grill na to. Okay, hanggang dito na lang. Papatagalin pa ba natin yung video natin? Yun lang naman eh. Control na pinalitan natin. Tapos yung switch, kinuntak cleaner lang natin. Okay, dahil lumabot ka na naman sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron akong bagong upload na video. Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, God bless and then peace sa atin lahat.